Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na sa Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silang usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nila hikaplagan siya dito sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag, nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug ningon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan, na balaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi kayod ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli sa Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Kadtong na ay mga lingkuranan, mahimo na kamong manglingkod. Dako na akong kalipay nga nagkauban kitang tanan karon dinhi sa Pilgrim Center sa Basilica de Santo Niño. First time nga ako nga mag-preside ni ining misa, kaya dako na akong pasalamat sa atong rektor sa Basilica, sa Superior and the Augustinian Community, o kang Archbishop Palma sa pag-imbita nga makasaulog, makatambong, makapreside ako din nga misa. Ang akong ngalan, Ryan Jimenez. Ako na-assign bilang Arsobispo sa Agania, Guam, usa ka US territory. Pero ako lumad nga taga Larena, Siquijor. Kinsa ninyo din taga Siquijor? Ako dili mamamarang. Ako wala po'y dalang lumay. Ako karon nag-representar sa siguro estimated
10 million Filipinos nga didto na namuyo sa ubang lugar, sa ubang nasod. Ako usab nagrepresentar sa siguro mga, based on the last statistics, 2.33 overseas Filipino workers. Kaya ang akong istorya sa kinabuhi, napadpad ako sa ubang nasod, dili tungod nga magpari at the very beginning, kundili manarbaho sa gawas. Niadtong 1993 to 1995, ako'y nagtrabaho dinhi sa Sacred Heart School for Boys bilang usa ka magtutudlo, usa ka teacher. I recall every day ako nag-commute i-Ramos paingon sa Maximum Avenue at that time. And then 1995, ako'y excited kay first time muguwas sa atong nasod para nga manarbaho sa gawas. Siguro daghan kaninyo ang ania karon tungod kay kamuusab musangpit sa Senior Santo Niño kay naamoy application nga gipaabot manarbaho sa gawas. O dili kaya na ay petisyon nga gipaabot para nga kamo makapuyo sa ubang nasod. Kinsa kaninyo ang sama kanako nga mausad kanay giagian, gipaabot, pag-asa, mo'y atong gipangayo, gipangumuyo sa Senior Santo Niño. Ang atong tema ni ining selebrasyon sa kapistahan sa Santo Niño, Hope of the Pilgrim Church. And this is in line of the Holy Father's Declaration of Jubilee Year, nga ang tema usad, Pilgrims of Hope. Kitang tanan, pilgrims. No, kung kita usa ka pilgrim, kung kita mo biyahe, dala-dala nato ang atong mga bagahe, dili ba? Ang uban siguro kung mo biyahe, bugat kaayo ang dalang nga maleta. Ang uban sad, they just travel light. Ang usa ka sa mga Filipino theologians on practical theology, Gemma Tulud Cruz, ingon siya, kang ang usa ka Pilipino daw muadto sa ubang nasod as a worker or as an immigrant, dala-dala uban sa mga gamit, mga sinina, ug uban pang mga butang. Ingon siya nga, naasad ang usay dala nga gitawag niya og invisible baggage. Kung ingon ka nga invisible, dili makita. And this invisible baggage, she explained, could be ang atong kultura. Kung ikaw mo abroad, dalapod nimo ang imo ang secret recipe para nga mabuhi sa ubang nasod. O siguro sa dalasad nimo ang imo mga paboritong kanta. Kung ikaw gimingaw na kay kanta nga makanta o makahinumdum sa atong nasod, sa atong digikanan. At sabi ni Gemma Tulud Cruz that in all of this, intertwined in this invisible luggage is our faith, ang atong pagtuo. Kay kita man tanang pilgrims, dala nato ang atong pagtuo. Busa ni ining tema sa atong selebrasyon, Santo Niño, Hope of the Pilgrim Church, we also ask for that grace nga kitang tanan, wherever we go, kung asa man kita dadun sa Ginoo ni ining atong pilgrimage sa kalibutan, we bring with us our invisible luggage. At unsa may sulod ni ining invisible luggage? Duha ka matang. Ang una, ang pagtuo, ug ang ikaduha, ang atong gitawag nga hope, which is the theme, part of our theme ni ining celebration. So una, dala-dala nato ang pagtuo. I can attest in my own life story, I left our home country in 1995, as I mentioned at the beginning, dili nga para magpari, kundili manarbaho. But at the end of my second year of teaching, ganahan ako nga mubalik sa akong diocese sa Dumaguete para nga ipagpadayon ang akong formation, pagpreparar bilang pari. But the bishop of the Diocese of Chalancanoa sa Marianas Island sa Saipan, niimbitar ka na ako, ingon nga, why don't you stay for a year and see if this diocese is a right fit for you?
Kinumdum ko at that time, ang obispo sa Dumaguete, si Bishop, the late Bishop Lagdameo. Hingsulat ko niya yung kog Bishop, tagay kog recommendation letter, kay mahuman na akong 1 year of discernment, unya kinahanglan ang recommendation letter. Ang giingon sa obispo nako sa una sa Dumaguete, si Bishop Lagdameo, ingon siya nga, Ryan, akong himuon dayon ang imong recommendation letter. Kay ikaw, bisan asa kita muadto, makasilbi kita sa Ginoo. So it's that sense of gratitude that I have for Archbishop Lagdameo nga mitugot nga ako magpadayon bilang pari sa ubang lugar. Busa mga igsoon nga kaparian, kung kamo ipadala nga og misyon o naaba mo'y balak nga moadto sa ibang lugar o mga sisters, no? Hayaan lang nato nga ang Ginoo mo ay mugiya. And let that invisible luggage of faith be our guide. Sumala pa ni San Pablo, we walk by faith and not by sight. Usahay, dili ta makasabot sa mga panghitabo sa kinabuhi. Like in the gospel today, no, the finding of Jesus in the temple, the Blessed Mother did not understand what happened. But as we heard in the gospel, ingon niya, ingon sa atong ebanghelyo, but she kept all these things in her heart. And in the end, the child Jesus followed them out of obedience. Kita usab, I hope that we follow that model, that example that Mama Mary gave to all of us. That we always take a reflective, a contemplative gaze kung unsay mga panghitabo sa atong kinabuhi. And like Jesus, that child Jesus, nga gihatag ang iyang trust ug misunod sa iyang magginikanan, may we also do the same. Kung asa kita dadon sa atong Ginoo, adto kita musunod. To make my long story short, nung ako'y gipadala na pag-eskwela dito sa Amerika, sa California, sa theology, nibali ko sa Diocese of Chalancanoa in Saipan para nga maordinahan nga pari. So that was in 2003. And then 2010, nag-retire among obispo, gihimo ko nga apostolic administrator. Then 2016, nahimo ko nga ikaduha nga obispo sa Chalancanoa sa Marianas Islands. Why I share this with you is to give you an example nga usahay sa kinabuhi nato ang atong plano, dili mo ay plano sa Ginoo. Kaya akong plano lang manarbaho. Nga akong plano at that time magtudlo. But God directed me to a different path. A path that would make me become closer to Him. To serve Him and to serve our people. And then last August 15 lang, so pila pa lang kabulan, ako'y gibalhin sa Archdiocese of Agania as the 4th Archbishop of Agania. So niining ta ng mga panghitabo, akong gipangutana sa akong kaugalingon, Lord, bilang usa ka pilgrim, hantod kanusa maning akong pagbalhin-balhin. When will I perhaps be stable or stay in a place kung asa man nga ikaw makasettle down. But perhaps as pilgrims, we would never settle down. Kaya kung asa ta dadun sa Ginoo, musunod lang ta, adto ta. And in all of this, we cling on to that invisible luggage of faith. And like the Blessed Mother, who didn't understand what all these things meant, but she kept all these things in her heart. May we also do the same. No? Mga igsoon kong kaparian, religious sisters, many times we don't understand where the Lord is directing us. But through the Blessed Mother and through the obedience of Santo Niño, right, may we just allow the Lord to take the lead and let that invisible luggage of faith mo'y magiya kanato. Ang ikaduha nga invisible luggage mao ang pag-hope,
Father Jojo, unsay Bisayag hope? Paglaom. Paglaom. Kay usahay ga binisaya ko nga, akong binisaya si Kihudnon, wala ako masabde. Ang paglaom. Saint Paul also said, hope does not disappoint. Ang atong paglaom, if our hope is in the Lord, we are able to filter the kind of hope that we have. No? Siguro daghan nato nga nangandoy nga mas maayo ang atong panginabuhi. Nangandoy nga makatrabaho sa abroad. Nangandoy nga mas hamugaway ang pamuyo. Nangandoy nga we receive the grace of healing katong may mga sakit. And these are all okay as long as our hope is in the Lord. Because through our hope in the Lord, no, ma-filter, we can sift all our dreams, mga pangandoy, kay ang atong tunghay nga pangandoy na aman si Ginoo. I have one story to share. While I was the Bishop of Chalancanoa in Saipan, dinha may very active nga youth leader sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel. Itawag na nato siyang pangalan nga Junjun. Okay, uso man nato na Junjun, Tingting. So si Junjun, the only son, ang iyang mga ginikanan were just ordinary workers. No, ay sila simple couple, simple family, but silang tanan, they always go to church. Si Junjun, after his confirmation, nag-volunteer siya as a youth minister. And then after high school, nag-apply siya scholarship, nakakuha siya full scholarship nga mag-eskwela sa Nebraska, sa Creighton University, a Jesuit university. Unya ang iyang tanan nga gastos through scholarship. So one time, Junjun came back to Saipan and I asked him, Jun, I think may naakay bukasyon sa pagkapari. Now, have you ever considered becoming a priest? Unya ingon si Junjun, siguro pero dili usa karon. Kaya ang akong plano karon, tabangan nako ang akong mga ginikanan. Now, since Junjun, since dito siya gipananganak sa Saipan, automatically he became a U.S. citizen. Pero ang kanyang mga ginikanan, dili U.S. citizen. Junjun graduated undergrad about 3 years ago, so karon tuiga, mag-graduate na siya sa law. Unya, ang iyang gi-specialize nga law, immigration law. Unya, just last year, siya ang nag-process mismo para mahimong residente ang iyang maginikanan. He never approached a lawyer, kay mahal man ang bayad. He himself did all the paperwork. Unya, ingon siya nga, kung mahuman na siya sa iyang pagkaabogado, o makapasar siya sa exam, which I know he will, ingon siya nga ang iyang specialize ay immigration law, para nga daghan siyang mga kababayan, mga Filipino nga matabangan. You know what I realized? I said to myself, although I wanted him to be a priest, dili di ay kinahanglan nga ilimit lang ang pagsilbi bilang usa ka pari. Junjun, through his work, his studies, he is already serving the community. In fact, ang iyang ginikanan, very proud of him, nga ang uban sa mga Pilipino nga muagian ng processing sa papers, si Junjun ay mutabang. He really has a heart for our mga kababayan. So when we talk about paglaom, naa ang atong paglaom sa atong mga kabataan. Sometimes we underestimate our youth that they are not religious enough, they are not involved enough. But parents, if we just guide them, and like the story in the gospel, no, giyahan lang, ang ipaubaya sa Ginoo ang tanan. Like Junjun, I know that even though he will not be a priest, he will be a good person, a good citizen, a good Christian, a good Catholic. Mao kana nga our hope, if we filter our hope in the Lord, no, mas mahimong pure kung unsa may atong pangandoy sa kinabuhi. So kamo, unsa may pangandoy ninyo sa kinabuhi? Makadaog sa loto, no? Oo. Nga mamugaway ang
ang panimuyo. It's okay. Humanly speaking, we have dreams. We have hopes. But if our hope is in the Lord, kung unsa may ihatag sa Ginoo, okay lang. The fact nga buhi pa kita, piskay pa, padayon lang ang atong pagiging pilgrims in this world. Ang atong duha ka invisible nga bagahe wherever we go as pilgrims. Our faith and our hope in the Lord. Hinaot unta nga kini dala-dala kanato bisan asa kita moadto. Kay kita ra bang mga Bisaya, no, we like to dream, which is okay. We like to explore. But wherever we go, wherever the Lord takes us, let those invisible luggage of faith and hope be our guiding light. Viva Pitseñor! Viva Señor Santo Niño!